Good morning. Welcome to week 3 of our MS 102 quantitative methods, including modeling and simulation. So, for anything else, para, diba, I've told you already na most of the time we'll be discussing rather than lecture ko. So, my first question is, ano sa inyo napansin with regards to my um, comments or feedback sa inyong mga output, or should I say ano na lang, kung say difference di ay sa inyong i-submit sa kuha during first year o karong second year na mo, nabaslay dapat difference dun sa man to. If you want, kung hinain yung signal, you can type your answer. So, magpan ko ha. Sabon ako ang question ha. Sige. So, what's the difference between your output last year and this year? So, I'm talking about the requirement kung sa na magiging ay dapat ang naakaroon na level. Sige daw. Anyone? So for Jericho, please read the questions at chat box, or I'll be asking the same question for everyone. What's the difference between your output last year and this year? So katong HCI during the CC 101 and HCI 101, and this time for our MS 102. Can anyone answer, or any answer nandiyan from everyone? So please, kung hinain nyo hang Quandra audio, then type your answer sa chat box. Madunggan ba ko or mabasa ba ninyo ang kuan? Na ang question dira sa kuan? Kanina sa chat box. Habla.
Aside sa aside ang answer ni Welgen is that dapat daghan og bag-o na ideas or innovations so nabutang sa proposal para ma-consider the capstone project. The innovation, of course, I'm already asking for the innovation. But aside from that, unsa dapat ang i-consider nato para ma-consider unsa ato dapat moon para inyong proposal is ma-consider siya ang capstone project aside from the innovation. Okay. So, according to Adrian, it should be relevant to the market. Okay. Relevant to the market. Question now karon is, una sa no is, aside from the innovation, how do we consider an IT proposal as a possible capstone project? So, ang sulti ni Adrian is relevant to the market. Karon, how can we determine what are the factors that will make an IT proposal be relevant to the market? Ngano ma-relevant man siya? So far sa inyo ha, ang wala kayo nag-submit o updated proposal si Archie. So I don't know what will happen. And only few of you are participating sa forum. Dili pa yun tanan ang nagbuhat og ilahang forum. And the submission of the one is on Friday for the updated PowerPoint. From that, we will begin our formal discussion for MS 102 on Monday. Mag-post na ko, although Monday is holiday, mag-post na ko sa tuang lesson, but then you have to read that, and then during Wednesday, ano lang na, every Wednesday ta mag-klase, Monday ko mag-post og ato ang material, Wednesday ta mag-discuss. Sige. So aside ato ha, how do we consider what are the factors that will make an IT proposal be relevant to the market? Anong kailangan siya relevant sa market? Number one, inyong dapat i-achieve is, inyong goal is di dapat mabutang lang sa storage inyong gibuhat na project. Since this is considered as a startup project, dapat ang ato ang mindset is naay mo invest sa inyong project. Unlike before na itong mga old school mga paraan ng mga IT curriculum, basta lang makabuhat og IT project, okay na, without considering kung
nabay mo gamit ani, naabay ka na mo, nabay mo palit ani, nabay mo invest ani or ana. Basta lang mo kwan siya, mo magamit makasubmit lang. And kana siya is wala siya validation because kutob lang siya sa school level. Kumbaga, i-comply lang sa student before ang unsa ang naa na skills na iyang makuha kung competency based. Pero munang daghang nasayang ang mga projects sa mga IT before na punta kung na ang perspective ato is mo go beyond siya sa school level, di naghatag ta og solution sa problem sa society. So again, this time, since we're now on the era na the technology is no longer on the low level, na nata sa mga, depende no, sa atong nauna, but I, in my own opinion, we're already there sa punto nga we can reach the high level technology, meaning to say, the resources are already available. Kung may programming na resource, we have all the tutorials available online. We have different IDEs or tools for us to be able to develop the system. Ang atualan dyan is, ang pinaka-crucial na part is how to start and where to start. Kung sa ba dapat atong buhaton na project. Now, that's why I'm asking you, kung sa ba na inyong pasabot na relevant sa market, if that is one of your consideration sa isa ka IT project na maingon nato nga pang capstone project siya or pang startup idea. Sige daw, can you add more of your views about that? Dalang kita din ha, we are 11 kabuo plus me, so 12. So I guess masipag unsa na nasa yun na shoot, tayo na to. Okay. Kana siya statement na ko na siya mo, keep on injecting new viable concept. So how? Sige daw sa imuha well dyan. Kung sa imuhang sariling proposal, how are you going to give action to that statement? Kung sa man dapat specific na kumbaga idea na imuhang i-inject para maingon siya na okay, acceptable siya sa market, at the same time relevant siya, at the same time innovative siya. Okay, remember ha, capstone project is kailangan ta mag-come up of innovation, meaning to say na nag-exist na idea but kamo nagdungag mo features na wala pa nabuhat sa uban. It's an additional feature or features sa usa ka existing na idea. So we're not inventing, but we are innovating. So majority of your kamutanan considered mo na siya as na-exist na siya mga ideas. Kaso lang, kung saan ito pagkabalo, kung saan ito pag-present, na makaingon mo nga, this is my own idea. Wala na ko nagikopya. Asa nga parte dito sa inyong proposal na maingon ninyo nga inyong hajud na. And isa pa, you also have to consider the users. How can it be relevant to the market if ang inyong user kay lang seasonal? Kumbaga, di ba pareho sa yung taog Shopee na mga logistics na mga application. Before, wala kayo nagagamit ana. Kaya mahadlok
mag-transact online because security issues, like kung magkuhan ba ko, kung magbayad ba ko online, kanang dili ko mag COD or kanang bank to bank or mag credit card ko or debit card, dili ba ko maloko sa ako ang sa product. Yan. Kung mag COD ba ko, moabot ba yun siya ang product sa kuha. But katong panahon nga labo na katong nag-pandemic, since we don't want to engage sa kanang face-to-face transaction like going to the mall, kanang sa matindahan jud. So, majority or most of the people kay nag-online shopping. So, ihatod na lang siya. So, dito, dili na ang online shopping kanang mga logistics application sa Shopee, Lazada, Zalora, daghan pa na sila. Dili na siya seasonal, kundi nahimo na siya necessity. So the more users na nagagamit sa application, nagadugay po ang imong application sa market. So muna na i-achieve. Kaya pareha kay Adrian Paez, ang niya is about vaccination sa rabies. Motong question sa iyahan, pila ba katao ang mapaakan o giro everyday? O pila ba katao ang nagapa-inject o kanang anti-rabies na vaccine? E kung gamay lang, what will happen to your application? So, ana siya. Para po kay Kim, regarding sa iyang katong event management sa Eagles, sa pagkakaroon ba, importante ba ang event management? Wala man tayo face-to-face. Nahitabo ba ang mga events karon for Eagles? Wala. So, unsay mahitabo sa imong proposal? So, kana no, ingana, ako ang pasabot. Sige daw. How can you make your proposal relevant and at the same time unsay mo ma-inject na mga viable concepts? Okay, virtual volunteering. Sa unsa pamaraan na di ba disaster man imong Kim? Unsa ang imong concept? Wala man ako nabasa na kung nag-update na ba sa upan. Sige daw, enlighten me daw kung unsa yung pasabot nimo sa virtual volunteering. Again ha, if inyong microphone is mugana, better kung mag-mic on mo. Wala pa ko nabasa, sir. Sige daw. I-enlighten daw ko sa mong virtual volunteering daw. Karon na panahon na, sir, kay uso ang mga disaster, sir, ba? And sir, tungod sa pandemic, dili kayo ma-aware ang mga people about anang information about disaster. So pwede sir, virtual meeting, sir. So virtual volunteering, sir. Kay nakita, sir, na app manggod, sir. About to siya sa sir, assistant sa mga buta, sir, ba, via mga butan o mga colorblind na tao, sir, kay tabangan nila sir, by video call, sir.
makikilala, sir. Video call niya, buta. At joke ka ng tawag lang, sir. Charot. Charot Yung mga tayo. colorblind lang, sir. Amo gani. Pero, I mean, sige ha. So, unsa may difference sa imuhang kanang, unsa may, sige, unsa may process niya. Kunti, ako, blind, PWD ko, person with disability. Hindi lang blind ha. So, kunwari, para ganina, naglinog. So, unsay tabang makuan sa imuhang application? Puntahay, sir, kay ang akong application, sir, puntahay punduhan siya, sir, no, kay ang maka-volunteer sa mga nanginahanglan, sir, kay makadawat og mga perks na pwede nila magamit sa ilahang mga market, sir, sa ilahang community. Ha? Wait. What's the objective of your virtual volunteering application? Ito sa subject. Mga kadiretso man ka sa profit. Ano yan ang profit? Magtabang sa mga kwan, sir. So, yung tabang. Magani, in what way? Kung mo ito nga, PWD ko. And then nagkaroon disaster. So, kung sa may gawa, kung sa may ka nang mabuhat sa inyong application to address the objective na motabang ka na virtual volunteering. So, kung saan man ako, okay, ako nag-download na ako, nag-install ng application sa akong phone. Of course, kay mobile man siya. So, kung saan may kumuhaton sa akong phone. What if, sir, ay kanang imong ang PWD, sir, kay nanginahanglan siya og due to sa earthquake, sir, kay walay mga sakyanan. So, nanginahanglan siya og sakyanan. Nga mo pop up ra na dito sa mga gusto mag-volunteer, sir, kung gusto sila mag-volunteer ato ilahang pick up ano nga mga fan. Para mo notify lang gud, sir. So kato karon di mo ta gusto para sa no unsa mapag-profit ato nimo nga dili man everyday na disaster. Di po ta mag-ampo nga lain po kayo mag-ampo ka as developer na maglinog unta everyday para magamit siya. Kaya di ba kay the lesser the calamity or disaster, syempre wala dyan mo gamit sa imuhang imuhang application. Hindi mo ta gusto nga na calamity. Gaya itong paano ginaiwasan ganyan itong ampo nga itang walay calamity. Ano ba? Pero dapat sustainable. Muna siyang terma, dapat sustainable ang inyong idea para po ma-sustain po sa inyong kumbaga magbuhat ng inyong company nga naay pasok ng kwarta. Just like kung ingani very simple nga logic. Mga vlogger, mga influencers, ang ilang ginabuhat, constant sila nag-upload of contents. Okay, the more contents, the more man nag-profit, diba? So, ingana dapat ang inyong motivation sa application. Kung saan man ako ang application, magamit siya everyday, kay kanang mabayran ba ako sa puntahay sa AdSense. Kanang, di ba, pag upload niyo na o Google Play Store or iOS, pag dagal, the more downloads naman na siya counterpart man good na kanang profit sharing mo na sa AdSense or sa Google Play Store o sa App Store. So kana siya. Plus wala pa nilabot ng mga advertisements kana mga ads. So saan niyo pagkakwarta sa inyong inyong application or saan pag-survive sa inyong application kung wala siya ginagamit, kung hindi na ko siya i-open, wala ad na magawas. So, nga lang siya, you are hitting two birds with one stone. So, moto nga, nakuan ko, wala may problema ng virtual volunteering, but that could be just one of the feature sa inyong application. Instead of, mo din siya inyong entire capstone project. Ang kalaban yung anak karon is mga ride-sharing application o si 911. Kaya instead of add ko si mong app and all, I just call 911 for help. Or napamantay SMS. Not unless i-device mo siya nga napa siya lahat.
nakabasa ko sa news, I don't know kung sa New Zealand ba to or Netherlands, kada kung mag-donate na sa dugo daw, kay pag after na-donate ng dugo na, ibutang na sa blood bank. Kung ilang dugo kaya na gamit sa lain ng mga kuan sa mga tao for blood transfusion, automatic nga sendan sila SMS para mag-thank you ang government. So kato siya, inato ang kwan sa virtual volunteering, no? Kato lang siya, ang kulang lang ato is hindi siya sustainable kay kung man to siya kanang pangkawang gawa man to siya, wala lang magi-honor lang yung mag-acknowledge yung mga nangitabang. So what you can get from that idea is that kung daghan ang mag-donate of blood, which is okay lang din na siya, no? Kaysa sa disaster, every 3 months dapat mag-donate, pwede man na mag-donate of blood. So the more magamit ang kanang application, kay dito pwede nga kung mag-donate kag blood, nakay ka na makuha nga mga mag-earn kag points, something like that. So kung ako ang kanang kung di ba na magay-uban gani nga bayaran ang kanang pag mag-donate kag blood, bayaran ka kung dili sa Red Cross ha. Pero nga na ba nga, how can you make it as kanang beneficial to you kana kung maka-recommend ka nga na yung mag-point of blood ana nakay points, something like that. So ang inyong kanang point, inyong main idea or starting idea is more on kanang kuan help, pero in the long run you still need to get profit out from your kanang application kay in reality how can you survive as developers kung wala may funding? Di mamatay gihapon mo kung di na mo mapadayon as developer kay wala mo funds, wala na po yung mapadayon dito sa hindi, mamatay po yung app. Kana siya. Okay? This could be your bread and butter na in the future. Then, padayon na siya until nga mahimo na mulambuan inyong application. You start with one application, then you create another one. Yan na siya. So, katong kay Jericho pod regarding sa mo Jericho ganyan. Coconut harvesting, sir. Harvesting. Coconut harvesting. Yes, sir. So, so far ako nabasa sa mga update. Kung saan siya karonin mo nga, ang imong harvesting is, okay, di ba ang coconut is, hindi maka everyday po nag-harvest. Annual ba yes, sir, siya? Yes, sir. Annual, sir. Annual. So, unsa may kanang kuan, so as kung naghulat ka sa coconut nimo na magbunga, unsay may tabo sa application while waiting? Siguro, sir, kay daghan man pug user, sir. Dili man jud sila parehas og unsa kanang bulan nga tig-harvest. Kanya. So, unsa na may target sa mga application karon? Mag-manage sa kanang mga coconut na mga sa tagana coconut Kanang unsa, sir, kanang yes, sir, kay daghan maganaon sa sir kanang pwede mahimo sa lubi kay sir. Kung gani. Ko. So na siya byproducts, no? Ginatawag. Yes, sir. Yes, sir. Ilang siya ingon nga. Pati bunot niya, pati yung kopras, yung bagol, pati pa ang coconut tree, mo na siyang lumber. So from that, so dito ka mag-focus. Kaya ano, yes, sir. Kung focus ka sa harvesting lang, what will happen if nagkaroon o ka ng sakit inyong coconut? Kana. So wala kay harvest. Okay? Ang ibuhat niyo, giputol na lang inyong kahoy, inyong lumber. So ang target niyo karon ng katong coconut mismo na bunga, nawala siya, kaso lang para makabawi ka gamay, dito ka magkuhan sa iyahang other products sa coconut. Yes, sir. And how are you going to market that? Ang problem karon is nanatay ko napawiden na nato siya, nanatay market. Ang question is, how innovative is your kanang pang capstone project na? Kay kung nagtag-buy and sell, hamon siya buy and sell man good. Na buyer na parts ng application, na po yung seller po.
So kung saan siya karon nga may mo siyang bag-o kay pwede man kay sa Shopee ganing sa Lazada pwede man ka mamaligya ganing ka ng masiunsa. Di ba, sir? Yes. Uso man ang mine karon sa Facebook, sir. Sir, then ang uban, sir, kay na may tao jud ka di kadungog maayo, sir. Then kanang bali bidding, yes, sir, then imuhang gusto. yes, sir. Mine. Then kanang na mga uso man ang unsa ron sa Python, sir, kanang fruit ay kanang object detection, sir. Unsay, sir, ang tao di kadungog. Then na mine code ang giingon tong seller. Bukan na. That could be a possible na capsule project. So, from that idea, you go further kung unsa ba siya ka-possible pod nga buhaton nimo. So, tama si Jericho, no? At least si Jericho, nagkaroon siya kanang wider perspective sa iyang project na, okay, ako alam yung gusto katong first year is to address the katong problem sa pag-harvest. Yes, kaso lang, kung mag-stick ko ato na mahitabo ang akong market, mura dito. Kanya, mo itong concern ko, yung mga market ba ng mga harvesters, mga farmers na sila, into technology ba sila? Kaya kung dili po, dito ka mo ato sa other users na nagagamit ng technology but they need the product. Yes, sir. So, ito siya. Anyways, maabot man tayo ng punto. Ang ako lang gusto yung explain na ako ngano sa karon nga week nag-focus ko sa inyong mga project. Ang ako mo gusto nga goal is inyong kanang ma-refresh inyong mind sa inyong project na i-present ko last year. And at the same time, you will now going to prepare yourselves na kanang magkaroon mo o kanang pagkukusa gani na bitaw no unsa di actually ko padulong ani. I am not actually encouraging you to drop your project. Kumbaga ayon yung buhiin ng project. I really do believe that all of your projects are possible capstone project. Kaya agi gud mo sa ko last year and na-approve ko na ko na. Ang inyong lang yung kuan karon, inyong yung challenge karon is i-maximize niyo ang tanang possibilities na inyong katong base nga project last year. Mahimo siyang kapakita-kinabang in the future, not just for your academics, but also for the current issues or social issues. In that case, ma-feel ninyo nga, okay, nadi relevance, nadi important siya ako ang project. Eh siguro, kung dili man karon next semester, magkaroon ng motivation to really push for this project. So, ang ato ang panani, malay na to, maka-enter na po ta og startup competition. Pag mo-answer mo during the startup competition, it kanang genuine siya inyong pag-answer. It's not scripted, it's not going to be kanang wala siya og required. But you yourself know the importance in yung project. Yung maguna importante, inyong authenticity. How willing are you to help? Of course, may mo help lagi sir. Pero help at the same time, maka-profit mo. Kaya wala mo nag-sweldo ninyo. Muna, always ninyo dyan yung naon. Dili man siya panglamang sa mga tao, no? Magbuhat ang project para makakuha ta. The reality is, we have ang ato ang kanang profit, basic na to na siya man kuha necessity. Walay tao sa kalibutan nga nabuhi nga libre tanan. Okay, later on maabot ta siguro sa inyong summer, karong summer or next summer. After this, mag third year na ba mo? You will have your startup na business startup. Dito mo maka-learn kung saan dapat di ay nga andaman, kung saan kailangan di ay nga gastuan para mabuo ang isa ka project, IT project. At the same time, ang pinaka-crucial jud is kung saan din ang muna pag-maintain ang amuan di ay mga gastuhon as developers. Sapat na ba nga na ako'y team
na mga programmers. Pero magbayad naman ni og internet connection, magbayad naman electricity, magbayad kami og kana kung nag-abang mo sa balay, magbayad mo sa inyong rent. Ana siya. So daghan food lang di umangaon no as developer nangamatay mo. Tapos na pa ni marketing. Pag market ninyo no, bayad pa mo ana. Mag-purchase mo mga kuan, mag-purchase mo ka ng mga app, ng mga licenses sa mga application because remember kung free inyong application or kanilang mga crack na siyang application, natin na siya limitation. So, di mo mapart. So, better, mo invest mo ka ng mga software. Aside from that, kung gusto nyo ninyo gwapon yung kanang kuan performance or production, you also have to invest on your gadget. Palit mo og kanang computer nga kaya pwede mo sugakod og kanang highly graphical nga mga application. So, instead of going for Windows na computer, you go for Mac. Ana siya. So, later on, dili lang niyo siya ingon nga project lang siya. But, at ang ako yung objective is, pag mo graduate mo, you'll also think of your future. Na dapat, dalon niyo ni inyong project na makakwarta mo at the same time makatabang mo after graduation. Sayang man inyong 4 years of development. Okay? So, kung may question ninyo para ma-include. Anyways, I will be answering your forum naman after this. And I'll post also this recorded na sa ato ang VLP. So, do you have any questions regarding the preliminary exam? So, again, your updated na PowerPoint is your preliminary exam. So, do not rush. That is until Friday pa man siguro to. Nandito ang, kalimutan ba? But narito ang deadline sa DLP. Okay? And then think over. And then muna nga kailangan ito mag-converse sa forum para ma-extract na pa yung idea. Just like what happened kay Kim o kay Jericho, kay Adrian o kay Welgen. That's a good practice. You keep on asking. And then from that, you will actually realize that there's something. Sir, mula yung ba ako proposal, Adrian? If i-appeal na ako ang mga pets since they need anti-rabies, daghan ang good. Okay. Suggestion na po sa mo, Adrian, is that do not just focus on one vaccine. Why not focus on all vaccines? From infant. Diba si infant, naman na siya mga vaccines, mga B26, something like that. So, pag ikaw, dapat na kay medical record. I try to ask your parents, kay naman na sinabi ka na warag, para kay kuan ba, katong sa ilaha, maternification, nanay warag baby book. Sa baby book, narito tanan ang mga vaccines na nadawat sa isa ka baby. So, in other words, pag adult na ka, and then a doctor will ask, kung saan ang vaccines na nadawat niyo before? You just bring your baby book and then present that to the doctor. Okay. Hindi ka pwede mag-double dose sa uban ng mga vaccines. Kaya isa naman to siya. Kung babae po ka po na, pwede mga vaccines for para sa ovary. Anti-ovarian cancer. Yan ang good, agad mga kuan. So, dapat nakilistahan sa mga kuan sa mga vaccines na dawat. Not just for, magana siya for human. Pwede po dito, focus po, aside sa human being, na po kay pang pets na vaccine. So, kung ikaw ka ang pet owner, nakalito listahan, naka-register niyo karon si imong pet, kung kanina pet, kung saan may vaccine sa nakuan ani, then you'll have appointment sa doctor, medical history nimo. Kana. The challenge there is that i-prove nimo na siya as kanang innovative or mag-add yung feature para maging innovative siya. Okay, kung isa lang mo rabies naman good, how frequent is the rabies?
Pati ang allergic reaction. So, di ba, kaniha, Adrian, kung magtanaw dyan ka sa news about the COVID-19 na vaccine, di ba, after di ba, 2 shots man na siya. First dose, after ni mo siya ikuan, after ka turukan, di ba, moagi pa kag-screening. So, kuhanin mo ang vital signs, mong blood pressure, kung pwede ba ka, because the COVID-19 vaccine is not for everyone. It depends kung sa imuhang medical condition. You have to be physically ready for that. But kung dili gani pa, after gani ka gi-check, kung dili gani ka pwede gani, you should not undergo that. Or else, wala ba si matay cheek ka. Okay? So, dapat nakabutang na dito yung mga allergies sa imong application. Para pag mag-present ka karon mo, tukag ka na, kung tayo maabot na i-roll out na diri ang vaccine, your application can help na mabalaan sa doktor na, or sa physician nga isa may mo pawalan po na pwede mo pa nurse na to someone nga mo inject sa imuha unsa di ay imuha kanang imuhang kanang mga bawal o mga allergic ka pero pati mga allergens kanang mga butang na makapa-allergic sa imuha, dili ikaw ang nagbutang dito sa application. Dili ikaw mismo ang nag-type. Dapat gikan siya sa doktor na i-receive nimo. So makita dito karon kinsa ang doktor na nag-declare na ingani ang allergies. Para po makontak nimo siya or if in case lang jud na kailangan sa katong mga physician na magkuhan mo to confirm na tinuod ba ni pwede mag-contact ang doktor sa doktor ang magkastoryahan na so legit siya kasi di ba sa kita sa katagan na ito kita na remember pa ba ito sa ito ang kanang kuhan at mga allergies dili man no so going back to the COVID vaccine. Diba, after ka, nag-grant na okay ka for COVID vaccine. After ba yung katurukan, di pa ba yung kadayon pag-awason sa venue, di ba? Mag-stay sa venue, like 15 to 30 minutes, kaya obserbahan pa kakaroon kung naabay reactions. So, kung naay reactions, i-record ng gihapon to. That will also appear to your application. In ani nga panahon di ay after the vaccine si Adrian nagkuhan siya nakuyapan siya so buta na siya i-record siya dito karon so ana and then after na po nimo ni gawa sa katong vaccine area pag-abot nimo sa bali na pamagay po na siya side effects usually ang side effects ito nakita na ko sa mga videos kalenturahon sila ban magsuka o sakit ilahang bukton kanang wala siya og magnam kay sakit according sa kong ate nga nurse nga naa sa Abu Dhabi sakit daw ang wala di sakit ang dagom pero pagsulod daw sa tambal mura ti pinakasakit so wala na kay muscle pain ana ma-feel so ingana siya no so dito pwede naman ibutang sa mga application kung naa siya checklist kung na-feel man nimo ni na-experience man nimo siya so on and so forth then walang anak so pwede siya makadiagnose na you have to go to the hospital kay di siya normal imuhang kwan so based mo na-feel based dito sa checklist na naa sa application then imuhang application is mukwan siya mo gawa siya og kanang result na or recommendation na please contact doctor in ani or please go to the hospital because hindi siya normal. Kana. Or pwede po na puntahin na nakuyapan na jud ka jud. Pag once nabutan mo ito, ni-click nag-submit, automatic na kanang abot ang kanang 911 kitabang mo lang jud ka okay ano kay ito sakit ang ulo ani pa pag submit nimo alarming na siya automatic send to ka 911 na kay geolocator dito makita naman asa kadapit
Then tabangan na ka. Diba? But imo idea started with the vaccine. Ano siya. Okay. So I do hope no nga para po kay Regan good din no iyaha is about nabasa na ko inyong update. It's paano may di ay ka ng quiz naka-remember na ko. Ito siya, kung saan man to siya nimo pagkuhan kay I was really thinking of dili siya about quiz but pagbasa ko sa update mag-quiz na siya di ay. That's the problem of the validation. Same with Ivan Mark katong sa imuhang warag security and katong pag-screen sa kung kuan ba ni siya kanang capable ba ni siya nga makuan sa rent na tao kato you have to prove that and then heads up lang ha in MS 102 our focus is kung saan to siya pag-come up na mga data. Let's say for example katong kay Ivan Mark, best example to siya, katumingon siya nga, sir, kanang kailangan mo kwan sa, ma-validate sa, ma-screen sa ang kaninga tao, kung pwede ba siya mag-kuan, pwede ba siya mag-rent. Now, it's your job, karon as the proponent, or, nga mangita ka og standardized nga tool nga maka-test o maka-determine na ang kaninga tao is kwan siya, capable siya to rent. Why standardize? It's because it's very hard for us to create our own tool kay it will take us a longer time to do that. You need to come up or you need to research for different literature just to come up with that tool. So standardized na siya. Okay? So pareho kay Ray, yang gusto is kato i-test mag-quiz man daw. Unsa man iyang gamiton karon nga quiz? Kana. So unsaon siya? Muna ha. Sir? Ha? Asa? Katong paano mo ba, di ba, about quiz natin? Ha? Yes, sir. Oh, ang question karon is that, kung saan man ninyo karon kung saan yung pag-come up sa questionnaire. And then, dapat ang questionnaire nimo is validated. Mean to say, proven na siya, kana siya questionnaire is, paano siya, legit, authentic. Oh. Tapos, Yes, sir. kung authentic siya, dapat, kung kato siya nga questionnaire is, hit siya sa mong gusto ma-achieve. Yes, sir, guys. Na may Ayun siya. ang mga question man, sir, kay di ka naman po dito sa mga video na ako ang cancer. Mugani, kinsa rin nagbuhat at mga questionnaire. Oh, Ako ara, sir. kung ikaw rin po nagbuhat sa questionnaire, the question here, how credible are you to create that question? Okay, sir. Oh, kanya. So better yet, gamit yung ka o ka ng standardized question na daan. Sir, kay Ivan Mark, pero sir, katong ako pwede rating system lang surrender after. Rating system. Ang question ko na, kung scale from 1 to 5, kung ingana, after nila manghiram sa equipment owner and rate sila if mabalik na karoon ng good condition. So, kung saan mo puntahay, wala na balik. Ang kawat, wala na siya. Limutan na siya rento. Hindi kasi pag rental, yan ang gidala sa masiasa. Imuha ba yan is, nice mo yung idea, Jude nga. Before, warag kwan ba, warag yan kanang nay mangutang og kwarta sa inyo ha.
kung saan mo karon pagkabalo na kaning tawhana is makabayad siya og utang. Una niyo i-consider is iyahang history. Kung kaning tawhana ni is palautang siya pero di siya nagabayad, ikaw nga nagapautang, ayun na siya pautangan. Diba? Kaya siya history. So, unsa man imuha karong basis na di siya nagabayad og utang? Una-una, dapat daghan kag naibalaan nga mga giutangan niya para nga makaingon sa mga ayon na siya pautanga or nakabalo ka nga daghan siya giutangan wala gibayaran. Mo ni number 1. So, number 2 pod, unsay credibility niya para makautang, collateral. Mean to say, naa siya gihatag na something as an assurance na kung dili ko kabayad sa ani nga panahon sa ato ang ikasabutan, maimbargo nimo akong TV. Kung mo itong ipakulateral no, maimuha na akong TV. So kung ikaw ang nagapautang, confident ka, wala po ka ng ba, deposit sa, di ba, uso na ka ng botilya sa Coke? Na deposit. Muna siya, na deposit. Ang deposit is whether ibalik nimo ang botilya or dili, bayad na nimo ang botilya. So, ang tindera karon pag ihap na sa botilya, kung kuwao na siya sa tibaligya o mga soft drinks, kung naay kulang, katong deposit nimo mo kayo ibayad sa nagbaligya, yung gikuhaan o ka na soft drinks. So, bigyan po siya lugi. Instead of siya magbayad sa nawala nga soft drinks, so doble ang nawala sa iya. Isa imuha, mamahalin ba imuha mga kuhaan equipments because kuhaan ba siya machines. So, dapat yun, kuhaan ka na grabe yung security before ka magpahiram. Warag sa loan ba, daghan kay requirements ng ubang ng mga loan kana mga cooperative, daghan kay requirements before nila kanang pahiram mo ng isa ka tao. Maagi pa aside sa pagpasag documents, maagi pa siya interview, so on and so forth. Napa ni ang last pa ana is CI siya kana wala i-check na intelligence na maadto sa inyong baryo mga kanang siya ito nga kumusta man na siya kana ba siya trabaho ana tama ba niya information ang ana siya dapat ay landmark because again ang imong binaparenta dili siya gamay kantidad. It's an investment from the owner and it costs maybe millions or 100,000. Yung ana siya. And then, how can you, di ba kay renting man siya? So, naipunto da, nakaginaapas na certain period na mabawi nimo ang imuhang gi-invest ana. And then, imuha ba yan, isa pa po, imuha ba yan ka ng mga products ba yan is ma-worn out ba yan siya? Mean to say, maguba ba yan siya? Kay, di ba, may mga pamasya, farming equipments, basing ana. So, kung gamiton niyo siya, wala man si farming equipments na dili mabasa, dili maulanan, dili siya malapukan, maguba man yun siya. So, dapat before na siya naguba, nabawi na nimo imuhang kapital. Para kung if in case man lang, dira man good mo mamubawi ang kanang wala nagtag-iyaan na kung okay na siya sa kapital, kung kapital na pagpalit na ko na is 1 million. And within 6 months, naka 1 million na ko. So kanang after anang 6 months, ang kwarta nga mosulod sa ako na gid na. So kung wala lang jud maguba na siya nga sakyanan, na ko'y 1 million para ipalit og bagko. Nag-gets niyo? Ay ana siya. So that's how you think of the project. So mingon lang mo ka na ani, you have to go beyond. So muna siya to ang tunan sa MS-102, quantitative methods. It's how, more on how, instead of just coming up with an idea. Okay? So I do hope nga nakatuon mo, and then in the long run, we still have pila pa ka months to go to mingle.
So if you have questions, please post your questions in your individual forums. Why I do it individually? Because I wanted to focus on your proposal instead of doing it as as a class. Kung siguro magbuhat ko siguro abot lang ha kung depende ni kung magbuhat ko ka na isa ka forum for everyone or just general questions basig mag-isa-isa ko answer. But that's the idea. Ang Facebook na to will just be used for announcements sa pagkakaroon. Because I wanted you to get familiarized with VLE para makita ko na to kung sa pa yung mga kailangan i-improve sa VLE. Okay? So I guess it's already time. So say goodbye now. Bye-bye everyone. Thank you, sir. Bye-bye. Yes, sir.